Nagtaas muli ng pinakamataas na alerto sa madaling araw sa Teheran at ngayon sabay nagmula ang babala mula sa dalawang panig. Sa umaga ng Huwebes, ika-23 ng Abril 2026 ang mga balitang kumakalat ay nagsasabing may mga pagsabog sa iba't ibang bahagi ng kabisera ng Iran. Maingay ang depensang panghimpapawid dahil sa mga drone sa langit. Pagkatapos lumabas ang mas mabigat pang alegasyon. Mga kasapi ng Basij, isang puwersang konektado sa Islamic Revolutionary Guard, ay di umano'y tinamaan ng posibleng pagkalason sa isang mahalagang lugar sa kalahang rehiyon ng Tehran. Ang sitwasyon ay nagbubunga ng rehimen na pinipilit mula sa labas, naiipit sa loob at mas vulnerable sa mismong espasyong dapat sana nitong kontrolado sa kamay na bakal. At bigla rin, ang prinsipe ng Iran na nasa pagpapatapon, isa sa mga pinakakilalang pangalan ng oposisyon ay inatake sa Berlin matapos lisanin ang isang press conference. Ikukuwento ko lahat yan pero siguradong gusto mong mag-subscribe sa channel para laging updated sa real-time na impormasyon at dekalidad na balita. Sa pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves. Ang unang pagkabigla ay dumating sa mga ulat ng mga pagsabog sa kabisera. Iniulat ng Iran International na maraming pagsabog ang narinig noong madaling araw sa silangan at kanlurang bahagi ng Tehran na may direktang pagbanggit sa Pardis sa silangang bahagi. Bandang alas 2 at alas 2:50 ng madaling araw, ayon sa ulat, inilarawan ng mga residente ang tunog na parang pag-activate ng depensang panghimpapawid. Kasabay nito, nagulat din ang Iran Eri ng halos kaparehong sitwasyon. Binanggit ang mga pagsabog at putok ng depensang panghimpapawid na may mga ulat mula sa Pardis, Bomere, Bomehen, Damavan, Chitgar, Shah, Aykods at Garmdari. Ang ipinapakita nito agad ay simple lang. Muling dumaan ang kabisera ng rehimen sa madaling araw na puno ng tensyong militar. Wala pa ring kapayapaan o normalidad, ramdam ito ng mga tao. Hanggang sa ngayon, ang eksaktong target ng mga pagsabog na ito at kung sino ang may kagagawan sa bawat insidente ay hindi pa kumpirmadong lumalabas sa Reuters o Associated Press. Pero di nababawasan ang political na bigat ng pangyayari. Kapag iniulat ng mga residente mula sa iba't ibang bahagi ng kabisera ang mga pagsabog, aktibidad ng depensang panghimpapawid at paggalaw sa himpapawid, ang mensahe na tatanggap ng tao ay kawalang tatag. Hindi bastang lungsod ang Teheran sa labang ito. Ito ang sentro ng kapangyarihan, panunupil at propaganda ng rehimen. Kapag ang kabisera ay nagigising sa tunog ng digmaan, mas nayayanig ang imahe ng kontrol. Hindi rin basta na lang lumilitaw ang ganitong mga ulat. Sa mga nakaraang linggo, paulit-ulit nang lumalabas ang Teheran sa mga balita dahil sa mga ulat ng pagsabog, usok at mga pag-atake. Ang paralawang punto ay mas sensitibo. Habang inaalam ng Teheran ang pagsabog, lumalakas ang balita na may mga miyembro ng Abbasij na di umano'y nalason sa Paranj. Ang ulat na kumalat sa mga monitoring account at social media ay nagsasabing mahigit 100 miyembro ang nalason at naospital at may hindi bababa sa isang namatay. Ang pangalan na pinakabinanggit ay si Amir Hossein Mirzai. Mabilis kumalat ang ulat dahil tinatamaan nito ang mahalagang bahagi ng rehimen, ang puwersa ng papatrolya, dumudurog ng protesta, nananakot sa sibilyan at nagpoprotekta sa makinarya ng panunupil. Ang opisyal na sagot ay dumating na may pagtanggi. Naglabas sila ng pahayag mula sa lokal na gwardiya ng Paranj na nagsasabing walang malawakang pagkalason, hindi totoo ang chismis tungkol sa maraming Abbasiji na nalason, at ang kaso ni Amir Hossein Mirzai ay hiwalay na insidente. Ayon sa bersyong ito, namatay siya sa pagkalason sa pagkain sa kanilang bahay matapos siyang gamutin at iniimbestigahan pa ng otoridad ang pinagmulan ng lason. Mahalaga ito, hindi binaliwala ng rehimen ng issue. Itinanggi nilang malawakang pagkalason pero kinumpirma nilang may mahalagang miyembro na namatay dahil sa lason. Ipinapakita na nito na may mga kahina-hinalang galaw sa loob ng pamunuan, lalo pang tumitindi ang bigat ng paratang na ito kapag naalala kung sino si Abbasij. Iniulat ng Reuters noong Marso na si Abbasij ay isa sa mga pangunahing instrumento ng internal na kontrol sa Iran. May mga checkpoint harang at mga patrol na ikinalat sa iba't ibang lungsod dahil sa takot sa panibagong bugso ng pag-aalsa ng mamamayan. Iniulat din ng Reuters noong ika-12 ng Marso na sinabi ng Israel na tinarget nila ang mga himpilan ng Abbasij sa Tehran upang pahinain mismo ang kakayahan ng rehimen na kontrolin ang lansangan. Sa ibang salita, ang sangay na dapat sana'y nagpapalaganap ng takot ay tinuturing na ring target militar at mahina ng bahagi ng isang estrukturang unti-unting nasisira.
Ngayon, sa hinala ng pagkalason o sabotahe, ang imahe ng lakas ng mekanismo ito ay muling tinamaan. Diyan na nagiging hindi lang usaping pulis o medical ang kaso, kundi nagiging usaping political na rin ito. Ang rehimeng nakasalalay sa katapatan, pagbabantay at pananakot ay hindi pwedeng magpakitang mahina kahit sa himpapawid ng kabisera o mismong base nila. Kapag ang mga ahenteng konektado sa panunupil ay lumitaw sa ulat ng kontaminasyon, infiltrasyon o pagkalason, ang epekto nito ay higit pa sa bilang na ospital o namatay. Ito ay nagpapalaganap ng hindi pagkakatiwalaan sa loob, nagpapataas ng paranoia at nagpapahina sa pakiramdam ng hindi matitinag na lakas na palaging sinusubukang ipakita ng rehimen. Bagaman walang malawak na kumpirmasyon sa bersyon ng mahigit 100, ang mabilis na pagkalat ng kwento ay nagpapakita ng takot, pagod at hinala sa loob ng Iran. Madaling maintindihan kung bakit mabilis kumalat ang ganitong paratang. Dumadaan sa digmaan, krisis sa ekonomiya at matinding panunupil ang Iran. Iniulat ng Reuters na natatakot ang rehimen sa mga panibagong protesta dahil sa bigat ng digmaan at lumalalang kalagayan ng pamumuhay, kaya't pinalakas nila ang paggamit ng basij at iba pang puwersa ng seguridad. Pero may hangganan ang estratehiya nito. Kapag kailangan ng kapangyarihan na paramihin ng mga checkpoint, dagdagan ng mga patrol at palakasin ang presensya ng armadong puwersa para pigilan ng muling pag-init ng mga lansangan, senyales na ito ng kahinaan. At kapag bukod pa rito, may mga pagsabog sa kabisera at mga usap-usapan ng pagkalason sa loob ng mismong makinarya ng panunupil, parang dumarating na ang presyon mula sa lahat ng panig. Sa dulo ng pangunahing larawan, pumapasok naman ang Berlin sa usapan. Kinumpirma ng Associated Press at Reuters na natalsikan ng pulang likido si Reza Pahlavi sa paglabas niya mula sa isang press conference sa kabisera ng Alemanya matapos niyang batikusin ang tigil putukan at manawagan ng matibay na paninindigan ng Europa laban sa Teheran. Naaresto ang umatake at ipinakita ng insidente na lumampas na sa mga hangganan ng alitan sa Iran. Habang sa loob ng Iran ay may mga pagsabog sa kabisera at ang aparatong mapaniil ay tinatamaan ng nakakabahalang mga paratang. Sa labas ng Iran, ang oposisyon ay nakararanas din ng panggigipit at presyon mismo sa Europa. Pinalalala nito ang krisis at ipinapakita na ito ay sabay-sabay na panloob, panrehiyon at pandaigdigan. Sa huli, nagkaroon ng panibagong madaling araw ng tensyon militar sa Teheran. Nagkaroon ng seryosong ulat tungkol sa posibleng pagkalason ng mga lalaking konektado sa Islamic Revolutionary Guard at isang hindi pa nagaganap na pag-atake laban kay Reza Pahlavi sa Berlin. At bakit ito mahalaga? Dahil kapag ang isang rehimen ay nabubuhay sa panunupil, takot at kontrol, anumang pagsabog sa kabisera at anumang hinala sa loob ng sarili nitong tropa ay hindi na basta detalye, kundi nagiging senyales ng malalim na paghina. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.